Kaagad na inasikaso ni Taylor ang mga bisita sa hotel sa Siargao. Bilang manager ay kailangan niyang panatilihin na maayos, malinis at komportable ang mga customers sa kanilang hotel. Ito na ang tanging trabaho niya sa ilang taon na pananatili niya sa Maynila. Laking probinsya siya, ngunit agad ring nasanay sa pamumuhay sa Maynila at nakahanap ng trabaho sa isang tourist attraction. "Taylor!" Tawag ni Beth. "Miss Beth, bakit po?" Tanong naman ni Taylor sa kanya. "Mamaya, darating dito ang may-ari ng hotel na to. Kaya naman ikaw na ang naka-assign sa kanya. Nang sa ganun ma-entertain ng maayos." Ngumiti naman si Beth. Helios ang pangalan niya. Tumango si Taylor at ngumiti. "Sige po, Miss Beth." Ang kwarto niya ay yung malaki, habang sa mga kaibigan niya naman yung mga presidential suite natin. Saad naman ni Beth. Tumango ang dalaga at hinintay ang pagdating ng kanyang mga bisita. Ngumiti siya sa mga pumapasok at agad niyang inasikaso ang mga ito. Hindi man kasama ang kanyang pamilya sa kanyang trabaho ay sinisiguro niya naman ang kaligtasan at pagkain ng mga ito sa araw-araw. Huminga ng malalim si Taylor at natigilan nang makita ang mga bisita na sinasabi ni Beth. Kanina lang, kaya naman agad siyang naglakad at mabilis na kinuha ang kwintas na gawa sa bulaklak para isabit iyon sa mga bisita. "Welcome to Siargao!" Nakangiting saad ni Taylor. Dahil matangkad ang unang lalaki na nakatitig sa kanya, ay kailangan niya pang tumingkayad kahit may suot naman siyang heels. "Here!" Malambing ang boses nito at yumukod para maisabit ng dalaga ang kwintas. Napalunok naman si Taylor at naamoy ang pabango ng lalaki kaya kaagad siyang lumayo at mabilis na ngumiti. "Sir Helios, good morning!" Saad ni Beth. "Good morning, Beth. Is she the manager?" Tanong ni Helios at tiningnan ng dalaga na nasa gilid. More naman ngunit angat na angat ang ganda nito at mapula ang pisngi na parabang natural. Middle size ang katawan, ngunit may kurba kaya't napatango si Helios at agad na tiningnan si Beth. "Yes, sir. Siya po si Taylor," sabi ni Beth. "Siya rin po yung mag-aasikaso sa iyo at sa mga bisita niyo." "Hindi naman sila dapat asikasuhin pa. Ako lang ang dapat na asikasuhin." Biglang saad ni Helios, ang tingin ay na kay Taylor pa rin. Natawa si Beth at agad na hinawakan si Taylor. "Sure, sir." Mabilis na inasikaso ng mga staff ang mga gamit nila, habang si Taylor naman ay pinagmamasdan lamang sila. Maputi ang lalaki. Bulky ang katawan dahil mukhang babad ito sa gym. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at para itong anak ng isang Greek god. Huminga ng malalim ang dalaga dahil aaminin niyang perfect ang mukha ni Helios, maging ang katawan at ngisi nito ay perpekto din. Ang pogi talaga ni Sir Helios. Pagkakaguluhan na naman siya ng mga babae. Saad ni Olivia. "Bakit mo naman nasabi yan?" Tanong naman ni Taylor. "Bago ko pa lang siyang nakita." Natawa si Olivia at agad na napatingin sa dalaga. "Some say womanizer daw yang si Sir Helios. Nagmana raw yan sa daddy niya kaya naman bakod na bakod ang asawa ng daddy niya." "Halata naman." Saad ni Taylor sa kanya. Ngumiwi si Olivia at tiningnan si Taylor. "Kaya ikaw, ingat ka. Napakaganda mo pa naman. At yung mga ganyang itsura, yan yung type ni Sir Helios." Pananakot pa ng dalaga. Napailing naman si Taylor at agad na nagsimula sa kanyang trabaho dahil bukas naka-assign na siya sa ibang mga gawain. Huminga ng malalim ang dalaga at napatingin sa kanyang gilid nang makita si Helios. Nakasuot ito ng gray na muscle-fitted t-shirt. Nakitang-kita ang abs nito at ang mga braso. Nagtilian ang mga babae kaya't napangiwi si Taylor at nakita niya kung paano nito sinuklay ang buhok at agad na uminom ng alak sa labas. "Taylor, tawag ka ni sir," sabi ng tagalinis na si Mark. Sige," saad naman ni Taylor. Naglakad siya papunta sa labas at agad na napatingin kay Helios na pinaglalaroan ng hikaw na nasa tenga niya. Kung lalapit pa ang dalaga ay para siyang palaman ng binata kaya't umatras siya ng kaunti. Sir?" Tawag ni Taylor. "Can you please get me some juice?" Tanong ni Helios sa kanya. "Nandyan naman po yung mga staff at pwede kayong..." Ikaw ang gusto kong kumuha."
Tinitigan ni Helios ang dalaga at nakita niya ang paglunok nito kaya't umiwas siya ng tingin. I want pineapple. Iyon lang po ba? Towel also. Nagtaas lang ng kilay si Helios. Tumango si Taylor at agad na naglakad papunta sa loob at pakiramdam niya ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Natakot kasi siya na baka siya naman ang kausapin at paglaruan ng binata kagaya ng ginagawa raw nito sa mga babae. Here sir, saad ni Taylor. Bukas po, naka-assign ako sa inyo. Informa ng dalaga. Sure, walang problema. Bakit ngayon lang ako nasabihan ng may maganda pala dito? Sinadya ng binata na lakasan ng boses sa tabi ni Taylor. Napalunok naman ang dalaga at agad na pinilig ang kanyang ulo at hindi lang pinansin ang sinabi sa kanya ng binata. Kinabukasan nga ay mabilis na inasikaso ni Taylor ang mga kakailanganin ni Helios. Sa totoo lang ay wala naman dapat na asikasuhin. Ngunit may nakikita ata ang binata na hindi niya nakikita. Napailing na lang si Taylor at agad na napatingin sa ginawa niyang kama, maging ang mga una na dapat ang staff ang gumagawa. Is it done? Tanong ni Helios. Yes sir. Sagot ni Taylor at agad na tiningnan ng binata. Let me see. Sabi naman ni Taylor. Hindi makapaniwala na napatingin si Taylor sa binata nang paglandasin nito ang daliri sa side table na parabang may alikabok. Nang tingnan niyo ni Helios ay gusto niyang matawa nang makita si Taylor na nakaawang ang bibig. Hindi pa maayos eh. Nakangiwing saad ni Helios. Huminga ng malalim si Taylor at agad na tiningnan ng binata. Tatawag na lang po ako ng maintenance at baka... Nataranta naman kaagad si Helios. No, I was just joking. Napanguso ang binata at hinawakan ng kanyang buhok. Tumango si Taylor at ngumiti. Sige po, babalik na po ako sa trabaho ko kung wala ka na pong kailangan. Mabilis na umalis ang dalaga at pagsarado niya pa lang ng pinto ay nakahinga na siya ng maluwag. Pakiramdam niya kasi ay napakainit sa loob at hindi siya makahinga kahit malakas naman ang aircon. Napailing si Taylor at agad na sumakay sa elevator pababa sa ground floor para maasikaso at nang makarating doon ay agad siyang pumunta sa front desk. Ang tagal mo sa itaas ha? Natatawang saad ni Olivia. Marami pa kasi siyang inutos sa akin eh. Maging yung mga alikabok, hindi pa niya pinalagpas. Saad naman ni Taylor. Oh? Natawa si Olivia. Akala ko kung ano ang dahilan at ang tagal mo. Napailing na lang si Taylor at agad nang ngumiti sa mga pumapasok na bisita. Inasikaso niya ang mga ito at nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Helios. Agad niya itong sinagot, ngunit rinig niya ang tilamsik ng shower. Nagugutom ako. I need my food. Saad ni Helios sa kanya. Ipadadala ko na lang po dyan sa taas, sir. Sagot ni Taylor at kinagat ang kanyang labi. No, I want you to personally deliver it to me. Saad ni Helios habang nakakunot ang noo. Please? Bumuntong hininga si Taylor. Iniisip niya na lang na para ito sa trabaho at ganito talaga ang ugali ng binata. Okay sir, ako na po yung magdadala. Paki-wait na lang po in 10 minutes. Ngumisi si Helios at kinagat ang labi. Alright, see you. Iniisip na lang ni Taylor sa sandaling yon ay ginawa niya na lang ang kanyang trabaho at kahit medyo nakakairita na para siyang pinaglalaruan ay hindi siya sumuko. Agad na sumakay si Taylor sa elevator at agad na hinintay ang tamang floor habang hawak niya ang katamtaman na tray. Nang tumunog ang elevator ay agad siyang lumabas at marahan na naglakad papunta sa unit ni Helios. Sir, nandito na po yung pagkain. Iiwan ko na lang po dito sa lamesa. Saad ni Taylor nang hindi binubuksan ang pinto. Sir? Ni wala siyang narinig na sagot, kaya naman binuksan niya ang pinto at narinig ang paghampas ng tubig sa banyo na sinigurado siyang naliligo pa rin ang binata. Inilapag niya ang tray at inayos ang pagkain ayon sa gusto nitong pagkakaayos. Napatalon siya nang bigla ang bumukas ang pinto ng shower at mula doon ay iniluwa ang nakatuwalyang si Helios. Nandito na yung pagkain mo, sir. Umiwas agad ng tingin ang dalaga. Sumandal pa ang binata sa pader. Ang sungit mo talaga. Ha? Tanong ni Taylor at napatingin sa kanya.
Masungit? Natawa pa ang binata. I mean, sa akin. Natawa na lamang si Taylor at umiwas ng tingin at umatras pa ng kaunti. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko, sir. Hindi ka natatakot na lagi kitang pinapupunta dito? Tanong ni Helios at pinunasan ng buhok nila ng towel. Ngumiti naman ang dalaga. Sa dami po ng babae nyo? Ay baka hindi na rin po ako matakot. Nangunot naman ang noo ni Helios at napatingin agad sa dalaga na nakatitig sa kanya. Iniisip ba nito na may babae siya sa kwarto? Nagtagis ang panga ni Helios at agad na huminga ng malalim bago tiningnan ang dalaga. Wala akong babae na dinadala dito, Taylor. Saad ni Helios. Tumango na lamang si Taylor. Okay po. Nangunot ang noo nito. Believe me, ikaw pa lang ang babaeng nakapasok dito sa kwarto ko. Are you thinking na babaero ako? Tiningnan naman ni Taylor ang binata. Bakit? Hindi po ba? Ngumiti si Taylor at napaawang naman ang labi ni Helios. Sige po, mauna na po ako. Tumawag na lang po kayo kapag tapos na kayo. Mabilis na umalis doon si Taylor at napapikit na lang dahil sa katangahan niya. Iniisip niya na lang ay hindi niya sinasadya yun at nagsasabi lang naman siya ng totoo. Huminga siya ng malalim at agad na naglakad papunta sa elevator habang iniisip ang katawan ng binata, maging ang pang-aasar nito sa kanya. Nang bumukas ang elevator, ay agad siyang lumabas at dumiretso sa tabing dagat dahil kailangan niya yatang gawin yun. Oh, Miss Taylor! Sigaw ng kaibigan ni Helios. Good afternoon, sir! Nakangiting saad naman ni Taylor. Wala si Helios? Tanong nito at napatingin sa paligid. Nasa unit po niya at kumakain. Tipid na sagot ng dalaga. Natawa naman ang lalaki sa kanya. Akala ko ba sasabay siya sa amin? Mukhang ikaw na naman ang inutusan niya, no? Ganun na nga po. Mabuti na lang po at may elevator dahil kung hindi, baka hindi ko siya matansya. Palaban ka, ha? Ngumisi si Taylor at hindi na lang pinansin ng lalaki at agad na tumalikod ngunit sa kanyang pagharap ay ang malamig na mga titig ni Helios ang sumalubong sa kanya. Kunot na kunot ang noo nito at matalim nitong mga mata ay nakatitig din sa kanya. Umiwas agad siya ng tingin at naglakad papunta sa binata dahil doon ang direksyon niya ngunit hindi niya inaasahan ang pagbulong nito sa kanya. Don't flirt with him. I don't share what I saw first. Nanindig ang balahibo ni Taylor at napatingin sa kanya na nakatitig. Napalunok siya at agad na nilagpasan ng binata at nagmamadaling pumasok sa loob. Ilang araw ang nakalipas ay araw-araw na siguro ang ginagawa ni Taylor na pag-akyat, baba sa unit ni Helios. Madalas na siyang mapagkamalan na isa sa mga babae ng binata kaya naman todo ang kanyang depensa sa kanyang sarili na hindi siya nito babae at manager lamang siya. Sir, nandito na yung kailangan mong ekstrang bedsheet, saad ni Taylor sa lalaki. Thanks. Ngumiti naman si Helios habang nakaupo sa kama at kumakain. Pwede bang magpa-check ng aircon? Parang hindi ata lumalamig eh. Nangunot ang kanyang noo ngunit agad rin naman niyang tiningnan. Agad niyang pinagmasdan ang number noon at hindi man lang niya maabot kaya't humarap siya. At ganoon na lang ang pagkakagulat ni Taylor nang makita si Helios sa harapan mismo niya. Ako na, saad nito. Oh, okay, sagot ni Taylor ngunit hindi man lang siya umalis sa kanyang pwesto. Nagkatinginan silang dalawa at bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Lalo pat malapit sila sa isa't isa ay hindi maiwasan ni Taylor na tingnan ang labi nito. Napalunok siya ngunit agad ring tumayo at mabilis na tumikhim. Hindi niya alam kung bakit ang init at gusto niyang biglang lumabas ng kwarto. Ano? Okay na ba? Pag-iiba ni Taylor sa kanilang usapan. Napalunok si Helios at tumango sa kanya. Yes, it is fine. Tumango si Taylor at tumikhim. Wala na po ba kayong kailangan? Baka meron pa. Umiling si Helios at bumuntong hininga. You may go. Hindi man lang tiningnan ng binata ang dalaga dahil pakiramdam rin niya ay pinagpapawisan siya ng matindi. Mabilis na umalis doon si Taylor at nakahinga ng maluwag nang pumasok siya sa loob ng elevator at hinintay na makarating sa tamang floor.
Nang makarating sa ground floor ay mabilis niyang inasikaso ang mga bisita. "Good afternoon, sir. How can I help you?" Tanong ni Taylor sa kanila. "Hi, friend. My friend asked me if you have social media accounts." Nakangiting tanong ng isang lalaki. Sorry? Gulat na tanong ni Taylor rito. Natawa ang lalaki at pinatong ang parehong siko sa lamesa. "My friend find you pretty and hot. Gusto niyang malaman kung may social media ka ba?" "Why?" Boses iyon ni Helios. Gulat naman na napatingin si Taylor kay Helios na nakatitig sa lalaki. Mababasa rin sa mga mata nito ang pagkairita kaya naman napalunok ang dalaga habang nakatingin sa binata. "Bakit nagtatanong ka ng bakit? Hindi naman ikaw ang kausap ko ah. And, hindi ka ba tinuruan na hindi pwedeng kausapin ang naka-assign sa front desk about their personal accounts?" Ngumisi ang lalaki dito. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman ikaw ang babaeng gusto ng kaibigan ko ah. Bakit ka nakikialam?" Ngumisi rin si Helios at mabilis na naglakad papunta sa lalaki. "She's not available to any guys here. You need to back off." Nataranta naman agad si Taylor at mabilis na lumabas at hagad na hinawakan ng braso ng binata na natigilan. Tiningnan niya ang lalaki na nakatingin sa kanilang dalawa. "I'm so sorry. Guests are not allowed to know more personal accounts from our staff." Ngumiti pa si Taylor sa lalaki. "Ay, pakialamero." Bulong pa ng lalaki bago ito umalis. Nang makaalis ang lalaki ay agad naman na binitiwan ni Taylor ang braso ni Helios. Nagtataka niya itong tiningnan bago bumuntong hininga dahil halata pa rin ang inis sa mga mata nito. "Ano bang problema mo?" Tanong ni Taylor rito. "Ganyan ba madalas ang nangyayari dito? Humihingi ng number or personal account?" "Like hell?" Natawa si Helios. "Ibibigay mo ba kung hindi ako dumating?" "Ha? Hindi no. Isa pa, hindi ko kilala ang lalaking yun." Kalmadong saad naman ni Taylor sa kanya. "Then good. Anyway, nag-lunch ka na ba?" "Yes." Pagsisinungaling ng dalaga. "At kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko." Mabilis na bumalik si Taylor sa kanyang trabaho, hindi dahil sa gusto na niya, kundi dahil gusto niyang iwasan ng binata. Naramdaman niya na kasi na para bang may kakaiba kay Helios at hindi niya yon maintindihan. Imposible rin naman ang iniisip niya dahil kilala si Helios bilang babaero. Kilala rin ang binata bilang pinakamayaman na tao sa kanilang lugar at ayaw niya na naman na maging sangkot o involved kay Helios. "Taylor!" Biglang tawag ng kanilang boss. Ma'am." Nagtatakang tanong naman ni Taylor. "Eto." Inilapag nito ang paper bag at agad na tiningnan si Taylor. "Kumain ka na muna at si Telly na ang magbabantay dyan." "Pero ma'am, marami pa po akong..." "Hindi na. Kumain ka na at baka kami pang mapagalitan." Saad ni Beth at ngumiti sa kanya. Napakurap naman si Taylor at tumango na lamang at napanguso. Tiningnan niya si Helios na nasa labas at tahimik na nakatayo. Napailing na lang siya at mabilis na kinuha ang paper bag. Umupo siya sa bakanting upuan at agad na napasinghap dahil ang daming mga putahe. "Para sa akin ba talaga to?" Bulong ni Taylor sa kanyang isip. Tahimik na kumain ng dalaga ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay ang nakatingin na si Helios at nakangisi pa. Hindi akalain ng binata na magiging ganito siya ka-obses sa dalaga. Hindi niya aakalain na magiging ganito siya kaseryoso kay Taylor. "Oh, nakangisi ka na naman." Pang-aasar ng isang kaibigan ni Helios. Natawa naman ito. "She's cute." Natawa pa ang kaibigan nito sa kanya. "Hindi ka na umalis para sa kanya." "Gusto kong manatili dito para sa kanya. Hindi ko alam, may kakaiba sa kanya na gusto kong malaman." Ngumisi naman ang binata sa kanya. "Well, ikaw ang bahala. Hindi naman kami mangingialam dahil mukhang mabait naman niyang si Taylor." Napatingin ang binata kay Taylor na nakatayo na at mabilis na inasikaso ang mga customer. Gusto ni Helios na magplano para makuha ang loob ng dalaga. Ngunit masyado itong ilang sa kanya at ganun rin naman siya. Natawa na lang si Helios at agad na may tinawagan sa kanyang cellphone. "Sir," tawag sa kabilang linya. "Can you give Taylor a day off? Like weeks?" Saad ni Helios. "Oh sure, tatawagan ko po ang manager niya."
Mabilis at agad nitong sagot. Ngumiti lang si Helios at agad na naglakad papunta sa loob. Sumipol siya at ngumiti kay Taylor na napailing sa kanya. Sa wakas ay masosolo niya rin ang dalaga. Taylor, tawag ka ni Sir Helios. Napatingin agad doon ang dalaga at mabilis na nangunot ang kanyang noo. Ito na naman ang araw ng pangungulit ng binata. At kung wala lang talaga siyang oras, baka hindi niya nalang siputin ang mga tawag nito. Bakit daw po, Miss Beth? Tanong ni Taylor sa kanyang manager. Hindi ko rin alam eh. Ang sabi lang sa amin, tawag ka niya. Puntahan mo na at baka importante yon. Napailing na lamang ang dalaga at agad na iniwan ang kanyang trabaho. Mabilis niyang pinuntahan si Helios sa isang restaurant at nakita doon ang binata na nakaupo at naghihintay sa kanya. Huminga na muna siya ng maraming beses bago siya pumasok at naglakad papunta sa gawin ng binata. Sir, tawag ni Taylor at marahan na umupo sa tapat nito. Bakit niyo po ako pinapatawag? Nag-angat ng tingin si Helios at agad na tiningnan ang dalaga. Hindi ka pa ba nasasabihan? Nasasabihan tungkol saan? Tanong naman ni Taylor. Bumuntong hininga ang binata. Binigyan ka ng manager mo ng weeks na day off. I saw your schedule. Natigilan doon si Taylor at agad na tiningnan ng binata. Malamang nangialam na naman ito sa mga schedule niya. Bumuntong hininga siya at agad na tiningnan si Helios. Sabihin mo nga po sa akin, sir. Para saan po ba talaga ito? At bakit niyo po ito ginagawa sa akin? To tell you honestly, I like you. Seryosong saad nito. Parang may kung anong bomba ang umano sa dibdib ng dalaga. Naiwan na nakaawang ang kanyang labi habang nakatingin kay Helios na nakatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang mararamdaman niya, ni hindi nga siya makalunok ng maayos. Teka, anong sabi mo? Tanong ni Taylor sa binata. Hindi ko na uulitin yun. Kumain ka na. Umiwas agad ng tingin si Helios. Tahimik silang kumain ngunit ang isip ni Taylor ay sa mga sinabi ni Helios. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang binata. Inilapag niya ang kutsara at tinidor niya, dahilan para mapatingin sa kanya si Helios. Mauuna na ako. Saad nito. Teka, may nasabi ba akong mali? Nagawang mali? Nag-aalala ang boses nito. Napalunok si Taylor. Wala naman po, sir. Nagagalit ka ba sa akin dahil sinabi kong gusto kita? Hindi na sumagot si Taylor. Hindi. Nagulat lang ako sa sinabi mo. I mean, paano? Sa dami ng babae dito sa lugar na to, bakit ako pa? Napaka-imposible naman yata. Natawa pa ang dalaga sa kanyang sarili. Napakurap naman si Helios at agad na tiningnan si Taylor. Pakiramdam niya ay mali sa kanyang sinabi at pakiramdam rin niya ay nagkaroon ng pader sa pagitan nila. Kinagat niya ang kanyang labi dahil hindi magbabago pa ang desisyon niya na gustuhin ang dalaga. I like the way you are. Wala na akong magagawa pa para pigilan ang nararamdaman ko. Kahit pa ayaw mo, ito ang gusto ng puso ko. Sir, kinakabahan na tawag ni Taylor sa kanya. Hindi rin naman ako susuko, Taylor. Kahit pa i-reject mo ako ngayon, hindi kita susukuan. Buong araw ay nakatulala si Taylor sa kanyang hotel unit. Ni wala siyang gana na lumabas dahil sa naging usapan nila ng binata. Huminga siya ng malalim at agad na napatingin sa salamin dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya pa ang ginusto ng binata. Teka lang! Sigaw ni Taylor nang marinig ang sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Mabilis siyang naglakad doon at agad na binuksan ang kanyang pintuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Helios na seryosong nakatingin sa kanya at may dala pang pagkain. Sir, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Taylor. Gabi na at hindi ka pa kumakain kaya't nagdala ako ng pagkain mo. Malumanay na saad nito sa kanya. Binuksan ni Taylor ang pinto at hinayaan si Helios na makapasok. Kinagat niya ang kanyang labi at agad na inayos ang paper bag sa degulong na lamesa para sa pagkain. Tiningnan niya ang binata na pinagmamasdan ang buong kwarto niya. Ang sabi sa akin ni Beth, taga-probinsya ka raw? Tanong ni Helios sa kanya. Gusto niya na may mapag-usapan silang dalawa ng dalaga. Oo,
Lumipat lang ako dito dahil kailangan kong mapag-aral ang sarili ko. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako. Kaya dito na rin ako nananatili as so far. Maayos naman ang trabaho ko. Mas mabuti na rin yung nandito ka. Makakapag-enjoy ka dahil dagat ang nasa unahan ng hotel. Ngumiti naman si Taylor at umupo at tiningnan si Helios na nakatingin sa dagat. Sana nga makapunta din dito yung mga magulang ko. Gusto mo ba? Natatawang umiling naman si Taylor. Kumain na lang tayo. Ang dami kasi nitong pagkain Sabay silang kumain ng binata at hindi maipagkakaila na parang naging komportable na nga si Taylor sa kanya. Tawanan, kwentuhan at naging mas maayos naman ang pag-uusap nilang dalawa. At nang matapos kumain ay sabay silang pinagmasdan ng dagat sa may balkonahin ng kwarto. Marunong akong mag-surfing. Nakangising saad ni Helios sa kanya. Ikaw ba? Hindi ko pa yan nasusubukan na lumusong sa dagat. Nahihiyang saad naman ni Taylor. Sa tagal mo nang nagtatrabaho dito? Gulat na tanong ni Helios sa kanya. Natawa naman si Taylor. Nakalusong naman ako kaso nga lang dyan lang sa gilid. Napailing naman si Helios. Di itry natin. Nanlaki ang mga mata nito at natatawang umiling. Gustuhin niya man ay kailangan niyang magtrabaho para makaipon. Kailangan niyang balikan ang bahay nila sa probinsya. Come on, Taylor! Pangungumbinsi pa ni Helios sa kanya. May 1 linggo kang day off sa trabaho kaya dapat ka lang na mag-enjoy. Ngumuso naman si Taylor. Hindi na, magpapahinga na lang ako. Natatawa naman si Helios sa kanya. Sige na, minsan lang naman ako mag-aya. Tsaka para na rin makita mo ang kabuuan ng dagat. Bumuntong hininga na lang ang dalaga at agad na tumango. Ngisi naman ang ngisi si Helios at agad na tiningnan ng dagat. Napangiti naman si Taylor at hinayaan ng sarili na pagmasdan ang magandang dagat na nasa unahan nilang dalawa. Salamat sa pagkain ha? Nakangiting saad ni Taylor sa kanya. Ngumisi na rin si Helios. Huwag mo akong kalimutan ha, yung sinabi ko. Na? Seryosong tiningnan ni Helios si Taylor. Nagusto kita, Taylor. Sa ilang araw na day off ni Taylor ay hindi niya maipagkakaila na nag-enjoy siya kasama ang binata. Nag-enjoy siya sa pagsubok ng mga bagay na bago lang sa kanyang pandinig at bago lang sa kanyang nakasanayan. Habang tumatagal ay mas lalo lamang silang nagiging malapit sa isa't isa at mas lalo lang nagugustuhan ni Taylor ang ideya na magkasama silang dalawa ni Helios. Thank you for coming, ma'am. Ngumiti si Taylor at agad na yumuko ng kaunti. Napatingin si Taylor sa labas at napawi ang kanyang ngiti nang makita ang binatang si Helios na may kasamang babae. Kapwa itong nagtatawanan habang hawak ang baso ng alak sa kanilang mga kamay. Nag-iwas agad ng tingin ang dalaga at napabuntong hininga. Hindi niya maiwasan na magselos. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaunting pagkainis sa kanyang dibdib. Oh, bakit naman malungkot ka? Tanong ni Beth sa kanya. Wala po, ma'am. Saad ni Taylor. May nakita lang po ako na hindi ka aya-aya. Natawa naman si Beth at napatingin sa dalaga. May relasyon ba kayo ni Sir Helios? Nanlaki ang mga mata ni Taylor at agad na umiling. Wala po. Ganun ba? Napansin ko lang naman kasi na lagi kayong magkasama ni Sir. Akala ko may nangyayari na sa pagitan ninyong dalawa. Nakangiting saad naman ni Beth. Ngumiti na lamang si Taylor at agad na inasikaso ang mga dumadating na bisita. Lumabas na muna siya sandali at nakitang nakikipag-usap pa rin si Helios sa babae. Hindi lang isa kundi dalawa, kasama ang mga kaibigan niya. Bumuntong hininga si Taylor at akmang aalis na, subalit tinawag siya ni Helios. Taylor! Kumaway si Helios at napangisi. Sir! Malamig na saad ni Taylor. Tiningnan niya ang dalawang babae at nakitang masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Kanina pa kita tinatawag. Is there a problem? Marahang hinawakan ni Helios ang siko ng dalaga. May problema ka ba? Mabilis naman na nag-iwas si Taylor at ngumiti. Wala naman. Sige na, kailangan ko nang mauna. May iniutos lang sa akin si Ate Beth. Mabilis na naglakad si Taylor kahit gusto niyang sigawan na ang binata. Alam niya kasing babaero si Helios ngunit hindi niya maiwasan na umasa na baka magbago pa ito.
na baka sa ganoong paraan ay bumigay siya at bigyan ng pag-asa ang binata. Huminga siya ng malalim dahil sa pangingilid ng kanyang luha, dahil sa labis na inis at galit, hindi para kay Helios kundi sa kanyang sarili. "Hey!" Habol ni Helios sa kanya. Hinawakan na ganito ang kamay ni Taylor. Napatingin doon si Taylor. "Sir?" Kunot ang noo ni Helios na napatingin sa dalaga. "Are you okay?" "Yes. I have to go, sir." "No." Seryosong saad ni Helios. "Anong problema, Taylor? Sabihin mo sa akin. Dahil hindi naman ako manghuhula." Bumuntong hininga ang dalaga at binawi ang kanyang kamay, dahilan para magulat si Helios. "Tigilan niyo na ang panliligaw sa akin, Sir Helios." Napaawang ang labi ng binata at hindi makapaniwalang napatingin kay Taylor. Tila hindi maproseso ng binata ang sinasabi nito. Seryoso naman ang mukha ng dalaga habang nakatingin sa kanya. "What are you saying?" "Naririnig niyo po ba ang sinasabi ko? Sa tingin ko kasi, hindi tayo mag-work. Pakiramdam ko rin, hindi ako handa na pumasok sa isang relasyon. At ayaw ko rin na may masabing, ano bang pinagsasasabi mo, Taylor? Pinag-uusapan na natin to, hindi ba?" May bahid na pagkataranta ang boses ng binata. "Gusto kita. At hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging akin. Ngayon lang ako nabaliw ng ganito kaya please, pwede bang hayaan mo ko?" Kahit masarap yon sa pandinig ay hindi pa rin kumikibo si Taylor. Pakiramdam niya ay hindi galit ang nararamdaman niya. She's becoming territorial. Gusto niya sa kanya lang si Helios at gusto niyang walang babae ang makakalapit sa binata, ngunit ano ito? Ano ba talaga ang nararamdaman niya? "Let's stop here, sir." Seryosong saad ni Taylor. "Go with your friends. May trabaho pa po akong kailangan gawin." "Taylor, wag mo naman sanang gawin to sa akin. Kung alam mo lang, gustong-gusto na kitang maging girlfriend. Gusto ko na rin na ipagmalaki sa kanila na ikaw ang girlfriend ko. Ewan ko at bakit, kailangan nating umabot sa ganito. Why should I stop?" "Bakit?" "Dahil hindi tayo bagay. Hindi bagay ang isang katulad mo sa taga-isla lang na katulad ko." Mabilis na tumakbo si Taylor at agad na pumasok sa hotel. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang unit at doon nagkulong. Doon ay nanatili siya sa kanyang kwarto dahil para na siyang mababaliw sa kanyang sariling nararamdaman. "Bro, tama na yan." Hindi mapigilan ni Helios na makaramdam ng galit dahil kahit kailan ay hindi niya maintindihan si Taylor at kahit anong dahilan ang sabihin ng dalaga ay hindi niya kailanman yun nagustuhan. Kanina pa siya sa bar at panay lang ang kanyang pag-inom. Ni hindi siya pinapansin ang mga babae na lumalapit sa kanya dahil ayaw niyang magkaroon sila ng problema ni Taylor at nagbabagong buhay na rin siya bilang isang binata. "Ano ba kasing pinag-usapan niyo at naging ganyan ka nalang bigla?" tanong ni Daniel sa kanya. "She rejected me." Malamig na saad ni Helios. Napaawang ang labi ng kanyang kaibigan habang siya nakakunot ang noo at nakatitig sa kawalan. Kahit anong sabihin ng dalaga sa kanya ay hindi titigilan si Taylor hanggat hindi niya ito nagiging girlfriend. "I'm going to pursue her," saad ni Helios. "Kung kailangan kong gumawa ng kung ano-anong kabaliwan gagawin ko." Natawa naman si Daniel sa kanya. "Malala ka na talaga." Umirap si Helios at nakaramdam ng sakit sa ulo, ngunit wala siyang pakialam doon dahil iniisip niya kung paanong susuyuin ng dalaga, kung paano niya makukuha ang loob ni Taylor. "Babalik na ako." "Teka, bakit ang init mo?" sabi ni Daniel habang hawak nito ang baso ng kaibigan. Kumaway lamang si Helios at agad na pumunta sa hotel room ni Taylor para doon matulog o kung hindi man, sa labas na lamang ng unit nito. "Taylor, pwede bang pumunta ka muna sa unit ni Sir Helios?" Nagtatakang napatingin si Taylor sa kanyang manager at agad naman itong iniabot sa kanya ang tray na naglalaman ng gamot at isang soup. Napakurap naman ng dalaga at agad na umusbong ang pag-aalala sa kanya. Nilalagnat si Sir. Ayaw niyang uminom o kumain kung hindi raw ikaw ang magdadala sa kanya ng pagkain at gamot. Nag-aalalang saad ni Beth. Nag-aalala na kami sa kanya dahil kanina pang umaga at tanghali na ngayon.
Wala pa siyang kain-kain at labas-labas. Bumuntong hininga si Taylor. Ako na po. Pahingi na rin po ako ng isang bedsheet at makapal na towel. Nang makuha ni Taylor ang lahat ng kanyang kailangan ay agad siyang dumiretso sa hotel unit ni Helios at ilang beses pa muna siyang bumuntong hininga bago kumatok. Helios, papasok na ako ha. Maingat na binuksan ng dalaga ang pinto at doon ay nakita niya ang binata na nakahiga at nakadim ang ilaw. Bukas ang aircon at ramdam na ramdam ni Taylor ang lamig. Ibinaba niya agad ang tray at marahan na lumapit sa binata na mahimbing na natutulog tsaka niya hinawakan ang noo nito. Napapaso siyang lumayo dahil napakainit ni Helios. Helios! Helios, wake up! Tawag ni Taylor. Taylor, bulong ng binata sa kanya. Kumain ka na muna. Mahinang saad ni Taylor at agad na inalalayan ng binata. Kanina ka pa raw nandito sa loob ah. Bakit hindi ka tumatawag sa ibaba? Tinitigan ni Helios ang dalaga at bumuntong hininga. Ang akala ko ba gagalit ka? Teka, baka mahawa ka sa akin kung lumapit ka. Napailing si Taylor at inabot ang pagkain. Huwag mo nang intindihin yun. Kumain ka na. Pinanood ni Taylor ang binata na kumain at nang matapos ay saka ito uminom ng gamot. Mabilis na inayos ng dalaga ang kumot nito ngunit natigilan siya ng hawakan ni Helios ang pulso niya. Dahilan para matigilan siya. Aalis ka ba kagad? Namaamaos na tanong ni Helios. Hindi ako aalis. Magpahinga ka na. Dito lang ako. Hindi. Mag-usap tayo. May nagawa ba akong mali? Puno ng pag-aalala at pagtataka ang mata ng binata sa kanya. Napalunok si Taylor at nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba sa binata o hindi. Huminga siya ng malalim at agad na pinigaan ng towel at idinampi-dampi sa braso ng binata. Taylor, tawag niya. Wala ka namang ginawang mali, Helios. Ako lang naman tong naiinis sa sarili ko eh. Ngumiti ang dalaga. Siguro nga, nadala lang ako ng galit ko o baka nga nagsiselos lang ako. Napaawang ang labi niya. Wait, what? Nagsiselos ka? Kanino? Puno ng hiya ang buong katawan ng dalaga ngunit mas maganda na napag-uusapan na nilang dalawa. Sa mga babaeng lumalapit sa'yo, sa mga babaeng kaya kang hawakan, kaya kang makipagsabayan sa'yo o baka naman I'm just being territorial kasi gusto mo nga ako, hindi ba? Dapat na sa akin lang ang atensyon mo. Pakiramdam ng binata ay bumilis ang pagtibok ng kanyang puso sa sinabi nito. Pakiramdam niya nasa ulap siya at nakasakay doon habang pinakikinggan ang sinasabi ni Taylor. Hindi siya naniniwala na naririnig niya yon sa dalaga, ngunit masarap pala talaga yon sa pakiramdam at para siyang nasa alapaap. Taylor, hindi mo kailangan na magselos sa kanila, come on. Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Pigil ang ngiti na saad ni Helios sa kanya. I'm loyal to you. Ni hindi ko kayang humawak ng ibang babae dahil ayokong maramdaman mo na may kahati ka kahit wala naman. Ayokong maramdaman mo na may dapat kang ikaselos kahit wala naman. Ngumiti si Taylor at pinunasan ng pisngi ng binata. Nagkatinginan pa silang dalawa at tiningnan ng dalaga ang mukha ni Helios. Perpekto ito at hindi niya yon maitatanggi. Maraming nagkakagusto sa binata, katulad na lang ng nararamdaman niya, subalit hindi siya pwedeng maging alipin ng pagmamahal. Kailangan niyang makasiguro na totoo at seryoso nga si Helios. Iyon lang naman ang nararamdaman ko at sobrang naiinis ako. Kaya nasabi ko yun. Umiwas ng tingin ang dalaga at napalunok. Nagsiselos ka. Ang ibig sabihin, meron kang pakialam sa akin. Kailangan pa bang magkaroon ako ng sakit para lang malaman ko ang nararamdaman mo? Hindi mo naman kailangan magkasakit, Helios. Sinabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Napasinghap siya nang yakapin siya nito sa labas ng kumot. Ang dalawang kamay nito ay nasa loob at nakayakap sa kanyang katawan na nasa labas ng kumot. Napalunok siya ng isandal nito ang ulo sa kanyang balikat. I like the idea of you being jealous. Bulong ni Helios. Ramdam na ramdam ni Taylor ang mainit nitong hininga sa kanyang liig. At pakiramdam ko, napaka-importante ko sa'yo.
Pakiramdam ko, mahalaga ako. Mahalaga ka naman talaga eh. Sagot ni Taylor sa kanya at tinapik niya ang balikat ng binata. Napangiti si Helios at agad na tumango. Umabot sila ng gabi sa pag-uusap hanggang sa nakatulog na ang binata. Natawa ang dalaga at agad na inayos ang kumot nito. Hawak pa nito ang kanyang kamay na animoy mawawala siya kapag binitiwan niya yon. I love you, Taylor. Bulong ni Helios sa kanya. Napangiti naman si Taylor at agad na tumabi sa binata. Kinuha niya ang kamay nito at siya na mismo ang yumakap sa binata. Hinayaan niya ang kanyang sarili na tapikin ang likod ng binata. Nang sa ganon ay maging komportable ito at makatulog pa ng mas mahimbing. Gusto rin kita, Helios. Bulong ni Taylor at napangiti sa ideya na nasasabi lang niya ang tunay na nararamdaman kapag tulog ito. Magpagaling ka dahil bukas gusto kong kasabay kitang kumain. Hinaplos-haplos ni Taylor ang likod ng binata habang iniisip kung paano niya sasabihin ang tunay na nararamdaman. Kung paano ba dapat o ano ba dapat ang paraan ng pagsabi. Nakakabaliw man isipin ngunit ito ang unang beses na mararamdaman ni Taylor ang kilig na sinasabi ng ibang tao. Ang kilig na kakaiba. Kilig na hindi ka magsasawa. At kilig na kahit kailan habang buhay mong mararanasan. Sana nga hindi ako nagkakamali, Helios. Nakangiting sabi ni Taylor at pinikit pa ang kanyang mga mata. Ilang araw ulit ang nakalipas at kahit papaano ay naging maayos naman silang dalawa ng binata. Naging mas magaan ang trabaho ni Taylor kumpara sa ilang araw na hindi siya okay. Sabay silang kumain nito at nakangisi lang ang binata dahil panay ang kwento niya sa nangyari sa kanyang araw at maging ito ay masayang kasama siya. Helios! Mula sa malayo ay isang babaeng chinita ang sumigaw. Lumapit ang babae at agad na niyakap sa leeg ang binata na ikinagulat at ikinanlaki ng mata niya. Babe, I miss you! Gulat naman na napatingin si Taylor doon at nakita niya agad ang pagtayo ng binata. Gulat na tiningnan ng binata ang babae at natigilan siya nang makita ang kanyang ex-girlfriend. Sa kabilang banda naman ay si Taylor na nakakunot ang noo at nakatitig sa babae ngayon ay nakangiti. What's with that face? Hindi mo inaasahan na pupunta ako, no? I told you, I miss you. What the hell are you doing, Cherry? Anong pinagsasasabi mo? Tumawa si Cherry at hinawakan ng dibdib ni Helios na umatras. Come on, Helios. Hindi mo ba ako na-miss? Pumunta ako dito para sa'yo. Napatingin agad si Cherry kay Taylor at napaawang ang kanyang labi at natawa. Tiningnan ng dalaga ang babae at napalunok siya dahil tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At habang wala ako, ay meron ka palang babae? Nakangiting tanong ni Cherry. Hindi ko siya babae. Girlfriend ko siya. Matapang na saad naman ni Helios. Napangisi naman si Cherry. Really? Bakit hindi halatang girlfriend mo ang babaeng to? Bumuntong hininga ang binata at agad na hinawakan ng bewang ni Taylor. She's Taylor. Tiningnan niya ang dalaga na maliit na ngumiti. And she's my girlfriend. Naistorbo mo ang pagkain naming dalawa ngayong umaga. Napahiya naman na napatingin si Cherry kay Helios, ngunit hindi ito nagpatalo. At sa tingin mo ba papayag ako? You are mine, Helios. Ngayon na nakabalik na ako, hindi ko nahahayaan na makuha ka sa akin ulit ng iba. Hindi alam ni Taylor ang kanyang mararamdaman at nanatili siyang nakatulala sa kawalan. Huminga siya ng malalim dahil natatakot siya na baka iba na ang maging tingin sa kanya ni Helios. Ngayon na nandito na ang ex-girlfriend nito, natatakot siya na baka magkaroon ng away. Napailing na lang siya at naisip ang kanyang nararamdaman para sa binata at hindi yun magbabago. Hey, are you okay? Yumakap si Helios sa dalaga na nakatitig ngayon sa dagat. May iniisip lang ako. Kamusta naman ang pag-uusap ninyo? Bumuntong hininga si Helios. Hindi naman kami nag-usap. More like confrontation. Ayoko nang lumapit siya sa'yo o sa akin. Ayokong masira ang relasyon nating dalawa. Kaya una pa lang sinabihan ko na siya. Are you worried? Humarap si Taylor sa binata at pinakatitigan ang mukha nito. All this time, Helios is loyal to her.
Hindi niya yon maitatanggi dahil nararamdaman niya ang pagmamahal ng binata sa kanya. Ngumiti si Taylor at hinaplos ang pisngi nito. Wala naman akong dapat na ipag-alala, Helios. Girlfriend mo ako at may tiwala ako sa'yo. Wala naman akong pakialam kung habulin ka niya dahil alam ko naman na ako ang uuwian mo at hindi siya. Confidence. I love it. Natawa si Taylor at niyakap ang leeg ng binata. Hinalikan agad ni Helios ang labi niya kaya't natawa siya at pinakatitigan ang binata. Simula sa araw na to, hindi na ako matatakot na ipakita at iparamdam sa'yo kung anong nararamdaman ko. Lalo pat masama ang kutob ko. Ngumiti si Taylor sa kanya. Mahal kita, Helios. Napaawang ang labi ni Helios at hindi ito halos gumalaw dahil sa sinabi niya. Ngumiti ang dalaga at hinalikan ang labi ng binata. Napapikit siya nang sagutin niyo ng binata at sinabayan ng galaw ng kanyang labi. First time niya ito. First time niyang magmahal kaya't pakiramdam niya dapat niyang ibuhos yon sa binata. I love you. I want to shout right now that what makes me happy, knowing you have the same feelings for me. Matagal ko na tong nararamdaman pero ngayon ko lang lubos na nauunawaan na pwede pala akong magmahal ng hindi natatakot. Akala ko kasi hadlang ang estado sa buhay at akala ko pinaglalaroan mo lang ako. Hinding-hindi ko gagawin yun. I may be a bad boy to you but I will never play with your heart. Hinaplos ni Helios ang bewang ng dalaga. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Pumunta silang dalawa sa isang festival event at pareho silang nakatayo. Hinayaan ni Taylor si Cherry na kausapin ang binatang si Helios. Nag-e-enjoy siya sa musika kahit naiinis siyang isipin na parang hindi siya nag-e-exist para kay Cherry. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Helios na hindi pinapansin ang dalaga. So, you fell in love with an employee? Natatawang saad ni Cherry. How ironic! I don't care, Cherry. Pwede ba? You can leave us alone. No, hindi kita hahayaan na mapunta sa kanya. Ako naman ang mahal mo in the first place, hindi ba? Galit na tiningnan ni Helios si Cherry na napalunok, ngunit malakas ang loob na tiningnan siya. Nakita mong my girlfriend ako, Cherry. Alam nating lahat kung bakit tayo naghiwalay. Natawa naman si Cherry. Kaya nga nandito ako para ayusin eh. Helios, I can fix this, okay? Give me a chance. Umiling si Helios at agad na hinawakan ng kanyang kamay. Huminga naman ng malalim si Taylor at agad na sumunod kay Helios. Nagulat ang dalaga nang halikan siya ni Helios kaya naman napayakap siya sa leeg nito. Kusang napatingin si Helios sa kanya, sa hindi kalayuan ay nakita si Cherry na nakaawang ang labi habang nakatingin sa kanya. Helios, tawag ni Taylor. Hinalikan mo ba ako? No, mahal kita, Taylor. Ngumisi naman si Helios. Pagkatapos ng isang linggo, aalis na tayo dito. Tumango si Taylor. Okay. Ngumiti ang dalaga at agad na tiningnan si Cherry na naglalakad paalis. Sasama ako sa'yo. Ngumiti naman si Helios. Alam ko. Seryosong tiningnan ni Taylor ang binata. Pero isa pang lapit ni Cherry. Pasensyahan tayong dalawa, Helios. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Ayoko na lang na may mangyaring hindi maganda sa relasyon nating dalawa. I'm patient, pero napupuno rin ako. Napalunok si Helios at hinaplos ang pisngi nito. Tumango siya at hinalikan ng noo ng dalaga at napapikit. Hindi niya rin hahayaan na mawala sa kanya si Taylor. Hindi siya papayag na dahil lamang sa isang babae ay maghihiwalay silang dalawa. Can we talk? Napatingin si Taylor sa kanyang likuran nang makita si Cherry na nakatitig sa kanya. Huminga ng malalim ang dalaga bago tumango dahil ito na rin ata ang tamang oras para makapag-usap silang dalawa. Hindi na kasi tama ang ginagawa nito lalo pat nakasisira sa kanilang relasyon ni Helios. Ano bang pag-uusapan natin? Nakakatawang kalmado lamang si Taylor kahit pa gusto na niyang sumabog sa sobrang inis. I want you to stay away from him. Seryosong saad ni Cherry sa kanya. Hindi magandang tingnan ng isang head manager ng hotel na to may relasyon sa isang bilyonaryong katulad ni Helios. Hindi mo man lang ba naisip na ano bang pinagsasasabi mo?
Tanong ni Taylor bigla. Natigilan naman si Cherry at napatingin kay Taylor na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na hinarap ang babae sa kanyang harap. Ayaw niya sa lahat ay inuutusan siya o kaya naman ay humahadlang sa kanyang relasyon. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Lalo pat malalim ang nararamdaman ko para kay Helios. Ngumiti si Taylor at kinamot ang kanyang noo. Isa pa, ayoko rin naman sabihin ito sa'yo dahil alam ko masasaktan ka. Pero sana, hayaan mo na lang kaming dalawa. Hayaan mo na sana kaming maging masaya. No! Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, ha? Alam ba to ng mga magulang niya? At kung hindi naman, tanggap ka kaya nila? Tatanggapin kaya nila ang katulad mo na wala man lang narating sa buhay? Come on! Hindi mo may pagkakaila ng isang katulad mo ay hindi pasok sa standards ng mga magulang ni Helios. Ngumisi ang dalaga sa kanya. Napalunok si Taylor dahil natamaan siya doon. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi siya papayag na mawala sa kanya si Helios. Ngumiti lang siya sa dalaga at sinubukan na asarin ito at alam niyang magtatagumpay siya. Mahal ko si Helios. Inirerespeto ko ang nararamdaman mo kaya sana. Ganun ka rin sa nararamdaman ko. At sa relasyon naming dalawa. Wala akong ibang sinabi sa mga ginagawa at ipinapakita mo sa harapan ko. Iniisip ko lang na isa ka sa mga babaeng hinahabol-habol ang lalaking mahal ko. Napalunok si Cherry at tila na-offend sa sinabi ni Taylor. Alam naman nating lahat na hindi ka nababalikan ni Helios. At alam nating dalawa kung sino nga ba ang totoong mahal niya. How dare you? Kumpara sa akin, walang-wala ka, girl. I can give everything he wants. Lahat-lahat kaya kong ibigay. Kaya pwede ba? Sumunod ka sa sinabi ko. Kung ayaw mo na masaktan. Mahigpit na hinawakan ni Cherry ang magkabilang balikat ni Taylor na napasinghap. Akin si Helios. At nagkamali man ako noon, ngunit hindi na ngayon. Wala na akong pakialam dahil ang gusto ko, layuan mo na siya. Nasasaktan ako. Bitawan mo nga ako. Nagpupumiglas ang dalagang si Taylor. No! Mariin naman na saad ni Cherry at agad na hinila ang braso nito. Kung ayaw mong masaktan, dapat sumunod ka sa akin. Hinding-hindi ako papayag na hindi ko makuha sa'yo si Helios. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sigaw ni Taylor. Napatingin si Helios sa hindi kalayuan at agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Taylor. Kaagad siyang tumakbo papunta doon at agad na itinulak si Cherry at hinila papalapit sa kanya ang dalagang umiiyak. Cherry, anong ginagawa mo? Gusto ko lang namang ipakita sa kanya kung saan siya nababagay, Helios. Sigaw ni Cherry. What? Kailangan mo pa talaga siyang saktan? Matagal na tayong tapos, Cherry. Wala ka nang dapat pang balikan dahil matagal na tayong tapos. No! I want you! Sigaw ni Cherry. Umiling naman si Helios at agad na hinawakan si Taylor na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ni hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman niya o tama pa ba ang pinaglalaban niya dahil aaminin niyang masakit. Masakit magmahal ngunit hanggang kaya niyang lumaban, ipaglalaban niya si Helios. We're done. At hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Naglakad silang dalawa papunta sa hotel unit ng binata. Tahimik si Taylor habang hawak siya ni Helios at panay ang halik sa kanyang ulo. Nang makarating silang dalawa sa unit ay agad na niyakap ni Helios ang dalaga. Natigilan si Taylor ngunit agad niya ring tinapik ang likod ng binata para kumalma ito. I'm so sorry. Dapat pala hindi kita iniwan pa doon sa lobby. Hindi ka sana nasasaktan ng babaeng yun. Umiling si Taylor at tiningnan si Helios. Okay lang ako, ano ka ba? Hindi naman ako gaanong nasaktan dahil dumating ka. Wala rin naman akong magagawa dahil may nararamdaman si Cherry. At wala na rin akong balak pang makipag-away dahil gusto kong protektahan ang relasyon nating dalawa. Gusto ko na maging maayos. Kakausapin ko si Cherry. And after that, uuwi tayong dalawa at ipakikilala kita sa mga magulang ko. I want to marry you, Taylor. Bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Napatitig siya kay Helios na nakatitig rin sa kanya. Napalunok siya at pakiramdam niya ay lalabas sa kanyang dibdib ang puso niya dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Gusto kitang pakasalan. Ang dami kong pangarap para sa ating dalawa. At hindi ko nahahayaan na may sumira pa sa atin. I can be ruthless, Taylor.
Seryosong saad ni Helios. Helios, gusto ko ring ikasal sa'yo. Mahinang saad nito, kaya't ngumiti ang binata at hinalikan sa labi ang dalaga. I want it to, honey. I want to be your husband. Kagaya nga ng napag-usapan nilang dalawa, ay sabay na nga silang umuwi. Dumiretso kaagad sila sa bahay ng mga magulang ni Helios para sa isang malaking pagsasalo-salo sa kanilang bahay dahil kaarawan ng kanyang ama. Labis na kinakabahan si Taylor ngunit alam niyang magiging maayos din ang lahat. At alam niya rin na kahit anong mangyari ay nandyan lang sa kanyang tabi ang binata. Huwag kang kabahan, nandito lang ako. Nakangiting saad ni Helios sa kanya. Maganda na ba tong suot ko? Yung buhok ko, maayos ba? Natatawa si Helios at hinalikan ng noo ng dalaga. You're perfect, honey. Huminga ng malalim si Taylor at agad silang naglakad papasok sa loob. Namamangha pa siya sa dami ng ginto sa bahay ng binata. Malaki masyado ang bahay nila na kasya na ang buong barangay. Ito na ata ang pinakamalaking bahay na napuntahan niya. At hindi lang yun. Napakarami nilang kasambahay na kapwa mga naka-uniform. Ngumiti si Taylor at agad silang naglakad papunta sa garden. Helios, dear! Maya-maya ay isang magandang babae ang pumunta sa kanilang harapan. Niyakap niya ang kanyang anak. I miss you, dear. Mommy! Natatawa si Helios at agad na niyakap ang kanyang ina. I miss you too. Happy birthday, best mom. Natawa ang matanda at humiwalay sa binata dahilan para mapunta sa kanya ang tingin nito. Agad nang umiti si Taylor at mabilis na bumati. She is Taylor. She's my girlfriend. Formal na saad ni Helios at hinawakan ng bewang ng dalaga. Oh! She looks familiar to me but she's pretty, ha? Niyakap ng matanda si Taylor at agad na nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil sa pagkakayakap nito. Masaya akong makilala ka, Iha. Salamat po. Happy birthday. Ngumiti ang matandang babae at agad na humiwalay. Tara, doon tayo. Naka-reserve na ang upuan ninyo para sa party na to. Sa gabing yun ay hindi nawala ang ngiti sa mga labi ni Taylor. Nagkasiyahan silang lahat at hindi umalis sa kanyang tabi si Helios. Napangiti siya dahil napaka-healthy ng pamilya ng binata at natutuwa siyang malaman na tanggap siya ng mga ito at hindi man lang ipinaramdam na kakaiba siya. Marahil ay hindi nga tama si Cherry dahil sa nakikita niya ay masayang kasama ang pamilya nito. Are you okay? Tanong ni Helios sa kanya. Tumango si Taylor at matamis na ngumiti. Hindi lang talaga ako makapaniwala na mainit ang naging pagtanggap nila sa akin. Masaya si Mami na makilala ka. At gusto ka pa nga niyang kausapin kaso nga lang, abala pa siya sa mga bisita niya. Natawa naman si Helios sa kanya. She's always checking on you. Gusto ko nga rin sana siyang makausap kaso mukhang abala siya. Grabe din pala ang saya ng pamilya niyo, no? Ngumisi si Taylor at napatingin sa mga kapatid ni Helios. Alam mo yon, kahit na mayaman kayo, hindi naman halata dahil sa mga kapatid mong napaka down to earth. Natawa ang dalaga. Kaya natutuwa ako. Pagkatapos ng birthday party ay puro inuman na ang nangyari sa swimming pool kasama ang mga kapatid ni Helios. Kasama rin nila ang mga kaibigan ng binata na nakilala na rin ni Taylor. Kaya naman naging komportable na agad siya sa mga ito. So, head manager ka pala sa hotel sa Siargao? Tanong ng kapatid ni Helios. Hula ko. Ginugulo ka nitong si Kuya Helios, ano? Natawa naman si Taylor at tumango. Alam niyo bang lagi niya akong kinukulit? Natawa naman ang mga ito. Ganyan naman siya kapag may nagugustuhang babae. Halatang magaan ang aura mo, kaya siguro mabilis ka rin na-attach kay Kuya Helios. Napangiti na lang si Taylor at nang malalim na ang gabi, ay dalawa na lamang silang dalawa ni Helios sa swimming pool. Huminga ng malalim ang binata at habang pinaglalaroan ng singsing sa kanyang kamay, nabalak niyang ibigay kay Taylor. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang dalaga na nakatitig sa tubig habang ang mga paa nito ay nakalusong. Alam mo bang, habang tumatagal mas lalo kitang minamahal? Sabi ni Helios. Napatingin naman sa kanya ang dalaga. May kakaiba talaga sa'yo na gusto kong i-keep habang buhay. Noong unang pagkikita pa lang natin, alam ko na kaagad na
Delikado ako eh. Alam ko na kaagad na habang buhay kong pagsisisihan na kapag hindi kita kinausap, wala tayong relasyon ngayon. Na habang buhay ko sigurong pagsisisihan na hindi kita nakilala. At bakit naman? Wala. Pakiramdam ko kasi hindi ako magiging ligtas sa mga titig mo. Kaunting tawa mo nga lang mababaliw na yata ako, lalo na kapag ngumingiti ka. Natawa silang dalawa. Tapos, sobrang kalmado mo na kahit gawan ka ng masama o paglaruan ka, kalmadong-kalmado ka pa rin. Ni hindi ka tulad ng ibang babae dyan. Wala kang ipinagkaiba dahil bukod tangi ka. Natawa si Taylor at napangiti. Naniniwala kasi ako na kapag kalmado ang isang tao, nakakapag-isip ito ng maayos. At saka kung hindi ako ganito kakalmado, baka pinatulan ko na si Cherry. Pero dahil confident ako na ako pa rin ang mahal mo, nonsense sa akin ang mga sinasabi niya. Napangiti naman si Helios. You're amazing. Natahimik na naman silang dalawa at ayos lang kay Taylor na ganito silang dalawa. Mas payapa at mas tahimik. Ni hindi nga maramdaman ng dalaga ang pagod dahil nasa tabi niya ang binata. Napangiti na lang siya at bumuntong hininga. Subalit natigilan siya nang makitang wala na sa tabi niya si Helios. Helios? Nasaan ka? Nagtataka man ay agad na tumayo si Taylor dahil nakapagtataka na bigla siya nitong iniwan na hindi man lang nagpapaalam. Pumasok siya sa loob at nakitang patay ang ilaw kaya naman kailangan niya pang mga pa sa dilim para hanapin ang switch. Helios! Natigilan si Taylor nang biglang bumukas ang ilaw at nakaluhod ang pinata na bumungad sa kanya kasama ang mga kapatid nito na nasa likuran niya na may hawak namang mga banner. Anong ginagawa mo? Ngumisi si Helios at inilabas ang isang singsing. Kaya't napasinghap si Taylor at nanlaki ang mga mata na nakatingin sa binata. Ni hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan at nagsimula na rin na mangilid ang kanyang mga luha. Honey. Pumiyok pa ng kaunti ang boses ni Helios. This is the day I promised to myself. The day I'm going to propose to you. Helios. Napatakip naman si Taylor sa kanyang bibig. Ngumiti si Helios at malalim na bumuntong hininga bago tuluyang natawa. Will you marry me, Taylor? Huminga ng malalim si Taylor at umiyak na tumatango. Nagsisigawan ang lahat at naghiyawan naman ang lahat. Umiiyak na niyakap ni Taylor ang binata na umiiyak sa kanyang balikat ngayon. At sabay nga silang nag-iyak ang dalawa. My island girl. Bulong ni Helios at hinalika ng noo ni Taylor na nakapikit at ninanamnam ang halik ng binata sa kanya. Years later. Mag-asawa na nga talaga tayong dalawa. Nakangiting pinagmamasdan ni Helios ang kanyang asawa na inaasikaso ang kanilang nag-iisang anak na si Hunter. Napapangiti na lang siya dahil sa kadahilanan na kasal na talaga silang dalawa sa mga nakalipas na taon. Ilang taon na ang lumipas ngunit heto sila at mas pinili na tumira sa Maynila. Mas pinili ng asawa ni Helios ang buhay malayo sa dagat dahil gusto nito ng masayang pamilya at bagong environment para sa kanilang anak. Ayan, bagay naman pala sa'yo eh. Saan ni Taylor sa kanyang anak na lalaki. Tama lang talaga ang binili kong damit para sa'yo. I like it, Mommy. Nakangiting saad ng 8 taong gulang na si Hunter. Natawa naman si Taylor at agad na tumango. Sa nakalipas na taon ay biniyayaan sila ng iisang anak na lalaki at nangako sila sa isa't isa na pagtutuunan muna nila ng pansin ang kanilang unang anak bago sila gumawa ng bago. Sa mga nakalipas na taon ay mas lalo lamang tumibay ang kanilang relasyon ni Helios, lalo pat naging mas hands-on ito sa kanyang anak habang siya ay abala naman sa kumpanya ng kanyang asawa. Hindi akalain ni Taylor na magiging ganito kasaya ang kanyang buhay sa piling ng asawa na walang ibang iniintindi kundi ang kasiyahan nilang mag-iina. Gustong-gusto niya talaga ang color blue. Nakangiting saad ni Taylor. Lahat na yata ng damit niya, puro blue at iba't ibang shades. Natawa naman si Helios. Paglaki ni Hunter, mag-iiba rin ang mga paborito niya. Katulad dati, gusto niya maging pulis. Tapos ngayon nakita niya lang na ang kumpanya
Gusto niya raw maging businessman. Hindi maiwasan ni Taylor na matawa dahil sa kanyang bimong anak. Sa nakalipas na taon ay talagang pinag-aralan nila kung paano maging isang mabuting ina at asawa sa kanyang pamilya. Talagang pinaglalaanan niya ng oras ang mga bagay-bagay dahil gusto ni Taylor na maging maayos at mabuti ang lahat. Papasok ka na ba? Sabado ngayon na. Hindi ako papasok. Nangako ako kay Hunter na ipapasyal ko siya sa park na nakita natin noong isang araw. Nakangiting saad ni Helio sa kanya. Paano na yung mga meetings niyo? Hindi ba meron kang meeting sa mga clients mo? Nag-aalangan na tanong ni Taylor. At saka maiintindihan naman ni Hunter kung abala ka sa... Umiling agad si Helios at pinutol pa ang sasabihin ng kanyang asawa. I canceled all my meetings for Hunter. Ngayon lang naman nag-request ang anak natin kaya pagbibigyan ko na. I love Hunter and I don't want to upset him. Kaya naman sa araw na yon ay naghanda si Taylor ng kanilang pagkain para sa picnic na magaganap sa araw na yon. Hindi nga niya maiwasan na maisip kung paanong kinakaya ni Helios ang mga ginagawa niya at natutuwa siyang isipin na pinaglalaanan niya talaga ng oras ang mga gusto ni Hunter. Lahat ng request at favor ng kanilang nag-iisang anak ay ginagawa nila ng paraan kahit abala sila pareho. Yay! Sigaw ni Hunter nang makarating sila sa park. I want to play! Go ahead, Hunter! Huwag lang masyadong lalayo at babalik pa tayo kaagad dito. Paalala naman ni Taylor habang inaayos ni Helios ang kanilang pagkain. Opo, Mami! Sigaw naman ni Hunter at nagsimula ng tumakbo habang hawak nito ang bola na dala-dala nila. Napangiti naman si Taylor at tumabi sa kanyang asawa na ngayon ay nakatitig sa kanilang anak na naglalaro. Nakahanap pa nga ito ng kanyang kalaro kaya naman tuwang-tuwa silang dalawang mag-asawa. Hinawakan ni Helios ang kamay niya kaya naman napatingin siya doon at nagtaas ng kilay. Are you happy? Kanina mo pa inaasikaso si Hunter. Baka pagod ka na. Natawa naman si Taylor at sumandal sa kanyang asawa. Ano ka ba? Anak naman natin ang inaasikaso ko kaya naman hindi ako mapapagod. Isa pa, masyado kong nakikitang masaya si Hunter. Love na love ko ang gummy smile niya. I love you. You are the best, Mommy. Nangilid agad ang luha sa mga mata ni Taylor. Tiningnan niya ang kanyang asawa na hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi talaga nagbago si Helios, maging sa kilos at pananalita nito ay wala man lang ipinagbago. Mas lalo lamang minahal ni Taylor ang kanyang asawa kahit pa ilang beses na silang nagkaroon ng tampuhan o away sa maliit na bagay. Hindi niya maitatanggi na napunta siya sa tamang tao. Mas lalo lang kitang minamahal, lalo na't asawa kita. Ngumiti si Helios at marahang hinaplos ang pisngi niya. Mas lalo ko lang naiintindihan ang tunay na pagmamahal dahil meron akong ikaw. Hindi ako mapapagod na mahalin ka, Helios. Hindi ako kailanman magsasawa na pagsilbihan ka bilang asawa mo. Ngumiti si Taylor at hinawakan ng braso ng kanyang asawa. Marami ka nang nagawa sa pamilya natin kaya naman asahan mong nandito ako palagi sa tabi mo. Ngumiti si Helios at sabay silang napatingin sa kanilang anak na ngayon ay may kasamang cute na batang babae. Napangiti si Taylor at agad na pinakinggan ang anak. Mommy, Daddy! Hinawakan ni Hunter ang kamay ng batang babae. She is Beatrice. She's my new friend. Ang ganda niya, anak, ha? Kasama mo siyang maglalaro? Tumango naman si Hunter. Dinala ko po siya dito para matikman niya po yung mga luto niyo. Ngumiti naman ang bata. She is shy but she's kind. Natawa na lamang sa gilid si Helios dahil hindi nalalayo sa kanya ang ugali ng kanyang anak. Katulad na lang ngayon, madali lang nakahanap si Hunter ng magandang babae na ngayon ay hindi nito iniwan kahit kailan. Nagmana ka talaga sa akin, Hunter. Good job. Ginulo ni Helios ang buhok ng anak na ngayon ay humahagik-hik sa kanya. Ipagpatuloy mo lang. Ngumisi naman si Helios. Opo, Daddy. Natatawang saad naman ng inosenteng si Hunter. Natawa naman si Helios at agad na napangiwi nang kurutin siya ng kanyang asawa na pinanlakihan pa siya ng mga mata. Dahilan para mapanguso siya at makamot niya ang kanyang batok.